Hello, good day sa atin mga idol. Mayroon naman po tayo ditong panibagong i-repair mga ka-idol. Ito ay isang welding machine mga ka-idol. So ito po yung ating i-repair naman po ngayon. So paki-like and share naman po, paki-subscribe. So malaking tulong na po yan sa akin mga ka-idol na makapag-like po kayo, makapag-subscribe at paki-share na rin po at paki-hit ng notification bell para updated po kayo kung meron akong panibagong video mga ka-idol. So ito po yung i-repair natin, welding machine mga ka-idol. So ang problema pala nito mga ka-idol ay wala siyang DC output mga ka-idol. Meron siyang power. So ito po yung i-repair natin. So i-check po natin yung output niya kung meron mga ka-idol. Nakaset po tayo sa 50 DC, yan. So wala siyang pumapalo mga ka-idol, wala siyang output. So ayan mga ka-idol, tingnan nyo po, wala pong output yan. Ito yung madalas mga ka-idol na nangyayari sa mga welding machine mga ka-idol. Kahit anong brand, meron siyang power, ngunit wala siyang mga ka-idol output. So tingnan nyo na lang mga ka-idol at ito trouble natin kung paano natin i-repair ito mga ka-idol. So paki-like and share naman po, paki-subscribe mga ka-idol. So yan, wala talagang. So ayan mga ka-idol, nakasit po tayo sa X1. Pag chine-check mo yun mga ka-idol, yung kabilaan, baliktaran, pumapalo. So ibig sabihin yung ka-idol, may problema na po yung ating transistor niyan mga ka-idol. So i-check natin yan mga ka-idol, isa-isa yung mga transistor na yan mga ka-idol. So tanggalin ko muna mga ka-idol. So wag lang po kayo mag-iisip mga ka-idol para malaman nyo po kung paano natin ito trouble ito. Sa mga veterano dyan, alam na po nila ito mga ka-idol. Sa kagaya kong baguhan, wag na po kayong mag-skip para meron po kayong matututunan mga ka-idol. Kahit sa kunting tutorial lang mga ka-idol na mai-share ko sa inyo, malaking pasasalamat ko na rin yan mga ka-idol na nakapag-share po ako ng aking kunting kaalaman sa inyo mga ka-idol. So yan, tatanggalin muna natin mga ka-idol. So ito pa lang ang mga idol, yung welding machine na to ay napakaliit lang mga ka-idol. So halos mga ka-idol, meron na rin akong mga na-repair na ganito mga ka-idol. Yun nga lang, hindi ko pa nagawa ng video mga ka-idol kasi minsan mga ka-idol mahirap kasi mga ka-idol yung magbablog ka mga ka-idol kasi busy ka mga ka-idol Kasi hindi maiwasan mga ka-idol busy tayo mga ka-idol sa ating ginagawa. Hindi na po tayo nakakapag-vlog mga ka-idol. Nakakagawa lang tayo ng vlog kung meron po tayong time, oras sa ating pagbablog mga ka-idol. So yan. So yung output mga ka-idol, check natin yan mga ka-idol. Baka yan ay meron na leak mga ka-idol yung isa dyan. Baka meron ng leak mga ka-idol o shorted, full shorted. So check po natin yan mga ka-idol. So wag lang po kayo mga ka-idol, abangan na natin po mga ka-idol kung ano yung po yung gagawin natin dito mga ka-idol. So tanggalin mo po muna natin yan mga ka-idol. So yung board pala ng mga welding machine mga ka-idol napakahirap tanggalin ng hinang mga ka-idol kasi pagtubak yung hinang yan mga ka-idol, meron sa ilalim at meron din sa taas. Kaya pag ginamitan mo po ng soldering pump hindi pa po masyado natatanggal yan. So yan na po, natanggal ko na yung kanyang MOSFET mga ka-idol, transistor yan. So pinag-compare ko po yung bawat isa sa kanila mga ka-idol.
kung saan yung may leak sa kanila o may shorted mga ka-idol. So yan, chinik ko muna yan mga ka-idol. Kung hindi nyo po mga ka-idol kabisado yung mga palo ng ating transistor, pwede nyo po ipagkumpara po yan sa bawat isa mga ka-idol. Kung marami yung MOSFET nyo mga ka-idol, i-compare mo po kung saan po yung nakapag-iba yung mga palo nya mga ka-idol. Or kung hindi nyo naman hindi nyo po makuha, i-search nyo na lang po mga ka-idol kung paano yung pag-check ng mga MOSFET mga ka-idol. So tingnan nyo na lang po mga ka-idol yung pag-check ko nyan. Yan, ulit-ulit ko yan mga ka-idol kung saan talaga yung may full shorted dyan o yung may leak. So yan, good ito mga ka-idol. Itong isa mayroong leak ito mga ka-idol. Ito good itong kabilang mga ka-idol. Yan, ito bad ito mga ka-idol. Yan, so good itong kabila. Ito mga ka-idol, yan, good ito mga ka-idol. Yan, ito may problema ang isa mga ka-idol. Yan, yun yung may problema mga ka-idol. Meron na siyang leak mga ka-idol. So ito nga pala mga ka-idol, yung dalawa, pinalitan ko na yung dalawa kasi baka yung isa naman yung bumigay mga ka-idol. Yan yung pinalit ko mga ka-idol, ibang MOSFET yan mga ka-idol. Mas matibay yan mga ka-idol kaysa dun sa dati. Kasi baka kung yung isa lang yung palitan ko mga ka-idol, yun naman ang bumigay yung isa. Pwede naman po yan mga ka-idol, kahit iba yung number mga ka-idol. Yan, ibang MOSFET yung nilagay ko dyan mga ka-idol. Yan, tingnan nyo na lang po. Hindi po paras yung number nyan, pero pwede yan mga ka-idol. So yan, so chinik ko na yung output nya, meron na siya mga ka-idol, meron na siyang DC. Yan, wala akong paras yung number ng ganyan welding machine mga ka-idol, yung MOSFET wala akong parehas na number. Yan, meron rin ako dyang nabunot mga ka-idol sa dati kong welding machine, yun yung linagay ko. So ayan, subukan na natin mga ka-idol. Good na yan, okay na siya mga ka-idol. Yan, kahit magkaibang yung brand mga ka-idol, subok ko na rin yan mga ka-idol. Pwede po yung gamitin mga ka-idol, kasi yung pinabase ko na lang dyan mga ka-idol, yung palo niya mga ka-idol, kung parehas po yung palo niya, pwede po yan. Wag lang yung magkaiba yung palo mga ka-idol, kasi hindi po yan pwede. Magkaiba lang yung MOSFET na number niya mga ka-idol. Ito mga ka-idol ninagay ko mas matibay pa to doon sa dati. Mas original yun mga ka-idol, kahit second hand lang siya mga ka-idol, mas matibay yung MOSFET na yung pinalit ko. So good na yan mga ka-idol. So yan, okay na siya mga ka-idol. So sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po mga idol. Salamat po.